Walang nagawa ang ilang monghe, kundi tanawin na lang sa malayo. Ang unti-unting pagguho ng isang gusali sa Mandalay, Myanmar. Sa ibang lugar, natanggal naman ang tore ng isang pagoda sa lakas ng pagyanig. Karamihan sa mga naitalang pinsala sa Myanmar dahil sa lindol ay sa Mandalay, ang ikalawang pinakamalaking lungsod sa bansa na malapit sa episentro ng magnitude 7.7 na lindol kahapon. Umabot na sa mahigit 1,000 ang nasawi at mahigit 1,000 rin ang naitalang nasugatan sa Myanmar. Patuloy ang pagdating ng foreign rescue teams at relief supplies doon. Sa Thailand, kung saan matinding pagyanig din ang naramdaman, hindi bababa sa 9 ang naiulat na nasawi. Karamihan sa kanila nasawi sa pagguho ng ginagawang gusali sa Chatukak District sa Bangkok. Ayon sa Thai Rescue Operation, nasa 100 pa ang nawawala. May nasira ring connecting bridge ng isang high-rise apartment building. Ilang debris din ang bumagsak. Mala waterfalls naman ang tubig galing sa rooftop pool. Pansamantalang sinuspinde ang operasyon ng mga tren. Isinara na rin ang ilang kalsada bilang pag-iingat. Naramdaman din ang pagyanig sa mga kalapit na bansa ng Myanmar, kabilang na ang China. Kabilang sa mga napinsala ang gusaling ito sa lungsod ng Ruili sa Yunnan Province. 2 ang naiulat na nasugatan, kabilang ang China sa mga nagpadala ng tulong sa Myanmar. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Oh my gosh, Nanay. Huy, ang lakas! Nanay, oh my gosh! Ramdam ang takot ng pamilya Tampis sa videong ito habang inuuga ang gusaling tinutuluyan nila sa bakasyon sa Thailand. Oy, stop, Lord! Pero mas natakot sila nang makitang nabibiyak na ang pader nila. Uy, nagka-crack yung nanay. Nagka-crack. Dito. Tinakbo nila ang hagdan pababa sa gusali mula sa 29th floor. Sa staircase. Ligtas naman silang nakalabas ng gusali. Walang tsinelas at walang bitbit na kahit ano kundi sarili at cellphone. As a designer, so parang sa amin, sa Dubai, pag nagde-design kami ng mga super high-rise, yung staircase talaga is yun yung pinaka-solid na component ng isang super high-rise. So kung anong mangyari, dapat doon ka pupunta. So nung nakita ko na nagka-crack na rin pati yung stairway wall, parang lalo kami natakot. Ang naisip ko nun parang posibleng either mag-collapse yung building or ano kasi nga nag-crack na. Nakakahilo. Nag-ano pa tapos yung paikot-ikot pang pababa. Si Clifford naman na nakatira na sa Thailand mula 2014, nakatawag raw sa pamilya habang inuuga ng lindol ang kanyang condo unit na nasa 22nd floor. Sabi ko talaga, end ko na to. End na. So nag-thank you Lord ako, and then I was calling na yung pinsan ko to tell my mom and dad na thank you. Ganun. Until medyo hindi pa natutumba, sabi ko baka pwede pa. Nung pag-open ko yung door, doon na ako. I tried na lumabas din. And yeah, it's a blessing. Nung nasa ground floor na ako, sabi ko, kasi patumba na yung building. Kasi lakas. Nag-slide na ako sa floor. Pero naglakas loob siyang lumabas at bumaba sa hagdan. Doon na niya nakita ang ibang nagsilikas na residente. Nasa gitnang Myanmar ang epicenter ng magnitude 7.7 na lindol kahapon. Pero naramdaman ito sa mga katabing bansa gaya ng Thailand. Sabi ng ambassador natin sa Thailand, walang Pilipinong naiulat na nasaktan at nasawi kasunod ng malakas na lindol. Pinabulaanan niya ang kumakalat na impormasyon na may 10 Pinoy na namatay sa lindol doon. I'm denying that there are 10 Filipinos who perished. No, absolutely that's not true. May isang nagpatulong lang daw mula sa Pinas para mahanap ang anak na nasa Bangkok para sa isang meeting. Napagtagpo na namin sila, nahanap na namin. Nag-alala lang yung nanay dyan sa Manila.
No need to worry, and we thank God for that because again, we have not received any call for help, any call for assistance, any report of a member of the Filipino community being affected negatively by this event. Sa Myanmar na may 600 na Pilipino, walang naiulat na casualty ang ating embahada. May na nandun sa kanilang anti-trafficking shelter, Myanmarese authorities. And then of course, pati yung nandoon pa sa mga scam hubs na plano rin na pauwiin ng ligtas ng DFA at Sani Puersa with Myanmarese authorities and the DMW ay safe din. Wala din naiulat na pinsala. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mula 49 pesos kada kilo, bababa sa 45 pesos ang maximum suggested retail price o presyo ng imported na bigas simula sa Lunes. Pero may mga nagbebenta ng bigas na may agam-agam. Nakatutok si Bernadette Reyes. Malaking tulong sa karinderya ni Lisa ang bumababang presyo ng bigas. Kung dati lagpas 60 pesos ang presyo ng bigas, ngayon may mabibili na raw siyang 49 pesos. Dadagdagan yung kita na ma-minus doon sa puhunan. So, yun yung madadagdagan yung kita mo. Pero hindi lahat ng retailers kayang ibaba ang presyo ng imported na bigas sa maximum suggested retail price o MSRP na 49 pesos kada kilo. Kung sa palengke kami bumibili, umaabot ng 56, so mabigat pa rin. Hindi tulad before, ang usual bigas namin nasa maganda na 48 pesos. Ayon sa Department of Agriculture, 50% ng mga retailers ng bigas sa Metro Manila ang nakakasunod ngayon sa maximum SRP na 49 pesos kada kilo sa imported na bigas. Pero sa darating na Lunes, ibababa pa ito sa 45 pesos kada kilo. Kagaya nung nag-start tayo dati, halos ganun din. And eventually, umakit siya 80 to 90%. Sa pwesto ni Arthur, hindi pa nila kayang ibenta sa 45 pesos ang mga imported na bigas sa Lunes. Sa Gagalangin Market, may mga hindi rin makasunod sa maximum SRP, kaya ang iba dumidirekta sa supplier sa Bulacan. Habang gumagawa ng paraan, maibaba ang presyo ng imported na bigas, nakaimbak lang ang daan-daang libong sako ng bigas sa mga warehouse ng National Food Authority o NFA. Ito yung buffer stock na bigas na pinayagan ng ibenta sa mga LGU at government agencies sa pamamagitan ng food security emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Ayon sa NFA, 500,000 na sako kada buwan ang target na ma-release mula sa mga bodega. Pero 10,000 na bigas pa lang ang nailalabas ngayon. It will take some time. And of course, siyempre baka may ibang gastusin din yung LGU, may mga limitasyon sila. Kaya ito nga yung problema, di ba? Isa sa mga problema, wala naman kaming control over LGUs. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Para matiyak ang kredibilidad ng mga automated counting machines sa election 2025, muling nagsagawa ng Trusted Build ang COMELEC. Pinalawig naman ng COMELEC ang pagpaparehistro ng online campaign platforms ng mga kandidato. Nakatutok si Von Aquino. 44 na araw bago ang eleksyon 2025, nagsagawa muli ng trusted build ng automated counting machine ng Commission on Elections o COMELEC na sinaksihan ng mga kinatawan ng Mirror Systems at election watchdogs. Bahagi ito ng proseso para matiyak ang reliability, accuracy, transparency at security ng mga gagamiting automated counting machines sa national at local elections sa May 12. Lahat ng possible bugs, even yung mga backdoor, sine-check yan ng ating mga source code reviewers. Yung mga backdoor, ibig sabihin nun, baka may pasukin doon yung mga hackers. No? Yung reliability, dapat tumatakbo yan ng maayos. Target ng COMELEC na makakuha ng certification para sa automated election system sa lalong madaling panahon. So far, satisfied naman kami at marami na rin tayo mga pwedeng mga mairekomenda for the 2028 national local elections na siguro mas aagahan itong mga proseso na ito. In-extend naman ng COMELEC ang registration ng online campaign platforms ng mga kandidato hanggang March 31.
marami nagre-request na ma-extend pa rin. Although, para naman fair sa lahat ng mga ating mga kandidato, extend na lang. Para maiwasan natin yung mga social media accounts ng mga kandidato na magpo-post ng mga disinformation, misinformation. No? Plano ng COMELEC na sa 2028 elections, ang pagre-register ng mga online campaign platform ay isasabay sa filing ng Certificate of Candidacy. Nagbabala ang COMELEC sa mga kandidatong makikitaan ng illegal campaign posters. Within 3 days, pagka hindi nila binaklas, may show cause yun. Baka ma-disqualify sila. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.